Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron po tayong pinagkaroon ng sitas upang sa ating basahin bigyan ng buhay nang ito ay magsilbing aral upang magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya po, dago tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, kapitulo 20, versikulo 9 hanggang 31. Nang kinhapunan niya, ng araw ngayon, ang unang araw ng isang linggo, at nang nangapipinig ang mga pintong kinaruroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." Ngayon, kung mapapansin po natin, ito ay totoong pangyayari na pagkatapos na ang ating dakilang Panginoon mabuhay na maguling sa mga patay, nagkakagulo po sa bayan dahil nawawala yung bangkay ng ating dakilang Panginoon. Kaya ang ginawa ng mga alagad, nagsama-sama silang 11. Wala kasi si Tomas Ngunit. Sa makatuwid, bali, yung 11 na yung magiging 10 na lang. Kasi wala pang humalili kay Judas. Nung sila'y nagsama-sama, habang nangapipinig ang pinto, ang unang sinabi ng ating dakilang Panginoon, dumating sa gitna nila, kapayapaan. Bakit po? Kasi, bagamat sila'y sama-sama, sa isang silid, ang kanilang isip ay magulo. Siyempre, kung magulo sa labas, kahit nga naman may, kung ikaw ay nasa kalagayan ng may gira, hindi ka mapakali. Nandun yung nananaig na yung emosyon mo, yung isip mo, balisang-balisa ang utak at kung ano-ano pa man. Ano ang ini-offer ng ating dakilang Panginoon? Sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Kung tayo po ay nasa kalagayan ng kaguluhan, ano po ba ang synonym ba yun o acronym ng kaguluhan? Di po ba? Peace, kapayapaan. Yun po ang ini-offer ng ating dakilang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano man po mga kinakaharap nating problema? Ano man mga kinakaharap nating sitwasyon sa buhay? Ano man kinakaharap natin mga danasin dito sa ibabaw ng sanlibutan? Kung balisa ang ating utak, wala po tayong magagawa na solusyon dyan hanggat hindi nananaig ang kapayapaan ng utak. Hayaan muna natin mapag-isa tayo. Hayaan muna natin i-distansya natin ang ating sarili sa isang lugar na magulo. Sa isang lugar na hindi nagkakasundo. Sa isang lugar na walang kapayapaan. Dahil po, hanggat meron tayong narinig, hanggat meron tayong nandun tayo sa isang sitwasyong magulo, wala pong kapayapaan darating sa atin. Kaya ang iniuupir ng ating dakilang Panginoon, hindi lang kapayapaan na dapat makita ng ating mga mata, kundi dapat mapasa atin. Kaya nga sinasabi niya, sumainyo na yung daladala niyang kapayapaan, hindi lang para sa sarili niya, kundi damahin din ng bawat isa sa atin ang kapayapaan niya. At ang masabi niya, ito ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay
at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad nga'y nangagalak nang makita nila ang Panginoon. Kasi po, yun ang pamantayan ng tao. Kapag may mga patutuo, mayroong mga patunay na nakikita at nasasaksihan ng mata, kagalakan po ang unang lumalabas na parang resulta ng kanyang nakita. Na kumbaga sa labas, ay kakagulo, nasaan na yung bangkay ng ating dakilang Panginoon, pero sila, habang sila'y nasa silid, ipinakita ngayon ng ating dakilang Panginoon ang patunay na siya nga ang kanilang hinahanap. Prueba, yung butas sa kanyang magkabilang mga kamay at ang butas sa kanyang tagiliran. Na sinugatan ng sibat ng isa sa mga kawal na habang nakitang patay ng ating dakilang Panginoon at nakayukayok na ang kanyang ulo, doon siya pinapulsanan ng isang sibat at lumabas ang tubig at dugo. Ito po ang pinakaminsahe ng kahulugan ng dugo ni Kristo mismo ang naging alay para sa kapatawaran ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin, totoo nga na nabuhay ang ating dakilang Panginoon. Ang patotoo, yung pinagsugatan sa kanyang mga palad at ganoon din sa kanyang kaliwang kalimiran. Na tumagos hanggang sa kanyang puso. Ano pang sabi dito? Sinabi niya muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paano pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Muli nini-offer ng ating dakilang Panginoon ang kapayapaan ang mapa sa atin. Kung paano siya'y sinugo o pagkasugo sa kanya ng Ama, na siya, hindi siya tumutol, kundi buo niyang sinunod ang lahat ng sinulat ng mga propeta. At ganoon din sa mga awit, lahat yung ginampanan ng ating dakilang Panginoon, yung pagkasugo sa Kanya. Na minsan sa Kanyang panalangin, sinabi niya, Ama, kung maaari sana'y lumagpas sa akin ang sarong ito. Pagpos hindi ang kalooban ko ang siyang mangyari, kundi ang iyong kalooban. Meron pa rin tinatawag na pagsuko sa Kanyang panalangin. Sana po, kung papaano sinugo siya ng Ama, sinusugo naman tayo ng ating dakilang Panginoon. Ano naman ang dapat natin gawin? Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. At isa pa, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ngayon, kung ang buhay ng tao, limitado, kahit buo nga talagang sanlibutan, hindi mo masasakot na pamangaralan ng ibang. Ang importante po yan, meron tayong partisipasyon, bagamat kunti lang, bagamat kapiraso lang. Sapagkat ang henerasyon, nagpapasalin-salin. Halimbawa, dati noon, yung mga matatanda ang nangangaral ng salita ng Diyos, at tayo naman mga baguhan, iba naman yung mga listeners. At yung mga uusbong na naman, na panibagong henerasyon, iba na naman yung tagapakinig. Ang importante po yan, nagpapatuloy yung panangaral ng salita ng Diyos. At aabot yan hanggang sa ang buong sanlibutan ay mapangaralan ng salita ng Diyos. Kasi po imagine, nangaralan naman ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon sa loob lang ng Israel. Nakarating na sila ng Roma at kung saan bayan nakalapit noon. Ngayon, umahabot na sa atin. At saan pa man lupalok dito sa ibabaw ng sanlibutan, umabot na ang Ebanghelyo.
Kaya, ang pinaka-importante po doon, pagamat hindi tayo nakarating doon sa isang tuo, at nandito tayo, meron pang mga taong hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Sampul na lang, kung gusto mong mag-share ng gospel, kahit hindi ka mangaral, mag-post ka lang ng isang verse araw-araw sa Facebook at mababasa nga ng friends mo at friends of friends. Hindi naman may iwasan yun. Kahit saglit lang yung dumaan sa mata, may kahulugan na po yun. Kahit hindi tayo mismo nagsasalita ng ibang ibig. Kasi baka magkamali pa tayo ng interpretation na sitas. Ang importante po, meron tayong partisipasyon, meron tayong ginawang paraan para magkaroon tayo ng bahagi doon sa panangaral ng salita ng Diyos. Yun po yung importante. Hindi yung wala tayong ginawa. Nagbasa lang tayo, pang sarili, wala tayong ginawa para sa iba. Kasi po, yun ang pagkasubo sa atin. Ipangaral sa buong sanlibutan. Kung halimbawa, ako lang, nagbabasa, hindi ako lang ang matututo. Pero kung pag-uusapan nyo ngayon ng kaibigan mo, banal na kasulatan, makaka-adapt din siya para ka na rin nangaral ng salita ng Diyos. Yun po yung importante. Yung mga iba na hindi pa naabot ang aral ng salita ng Diyos, dapat maabot din yun. Pero ang susi, kapayapaan. Kasi kung halimbawa, kaaway na natin, ang kakausapin natin, pagkatapos, hindi ko yung papangaralan kasi kaaway ko yan. Kung walang kapayapaan sa isip natin, hindi po natin magagawa yan. Pero kung nandyan ang kapayapaan, kahit kaaway mo pa yan, kahit kaibigan mo pa yan, dahil nangangailangan siya, mas lalo na ng salita ng Diyos, huwag natin ipagkait sa Kanya ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil, lumapit siya sa atin. Hindi ibig sabihin, naging pasyente siya, na nandyan siya, makasalanan pa rin siya. Karamdaman ang nagdala sa Kanya para makarating dyan at maging katabi natin para makarinig din ng salita ng Diyos. Kalooban po yan ng Diyos. Siguro, kung halimbawa, kaalit pa rin ang tingin mo sa Kanya, ang may problema niya, hindi na yung kaaway mo, kundi ikaw na mismo, kasi hindi ka pa rin nagbabago. Di po ba? Kaya ang sinusubo na ng Diyos, dapat meron ng kapayapaan sa kanyang sarili. Hindi na siya nagagalit, hindi na siya marunong magtindi ng sama ng loob o uot sa kanyang kapwa, kundi nagkakaroon na ng kapayapaan para sa kanyang sarili. At nang masabi niya ito, sila hinihingan niya at sa kanya yung sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ito po ang magiging tutulong sa bawat isa sa atin. Kasi po, kung sarili lang nating pagkatao, ang pipilitin natin mangaral ng Ebanghelyo, kung walang suwaybay ng Espiritu Santo, limitado lang po ang kaalaman natin. At limitado rin ang unawa natin. Pero kung meron tayong kaloob ng Espiritu Santo, ang maliit na bagay na sakop lang ng unawa natin, napapalawak po yan. Napapalaki po yan. Kasi po, ang Espiritu Santo po, yun ay nananahan doon sa mga tao, merong kapayapaan sa kanyang kalooban. Kaya kung magulo po ang natin isipan, huwag natin asahan na ang umuudyok sa atin, Espiritu Santo. Marahil ang umuudyok yan. Espiritu ng away, ng kaguluhan, ng karamdaman, at kung ano-ano pa nga, nagiging balakid sa ating mga pinagdadaanan. Sino man sa inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino man hindi niyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Isa na naman aral. Kinakailangan matutunan po natin magpatawad. Hindi pala sinasambit natin yung panalangin.
Patawarin mo kami ng aming mga sala, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may sala sa amin. Yung sinasabing patawarin mo kami ng aming mga kasalanan, wala tayong magagawang mali doon. Pero kung sasabihin natin, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin, ang tanong, totoo ba na ginawa na natin nagpatawad din? Kasi kung hindi natin ginagawa ang magpatawad, useless po ang panalangin kahit 10 ulit pa natin yung sambitin. Kasi po, kinakailangan ang tunay na pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi lang sa bibig. Nasasabihin natin, pinuforgive na kita, pinapatawad na kita. Hindi po. Ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad ay paglimo. Forget. Halimbawa, merong sitwasyon na ginawa ang ating kapwa na pagkakasala sa atin, ang tawag doon kasalanan. Kapag pinatawad na, kung sa bibig lang, at hindi pa rin maalis sa isipan at sa puso, yung sakit at kirot, na kapag naaalala, meron pa rin kampo, meron pa rin mga umuudyok sa isipan at puso natin na galit. Sama ng loob sa ating kapwa, hindi pa matatawag din na pagpapatawad. Kasi ang tunay na pagpapatawad, paglimot. Kung halimbawa, naalala natin, parang kwento na lang, wala nang sakit sa dibdib, yun ang tunay na nagpagpatawad na. Pero kung halimbawa, mabigat pa rin, na kapag nababanggit yung pangalan, inis na inis at galit na galit, masama ang loob, napupuot, wala pa pong pagpapatawad doon. Kasi hindi pa siya na-forget, hindi pa siya nakalimutan. Ngayon, meron itong isang sinabi. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Tama po, 10 talaga silang mga alagad. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon, ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pakot at naisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pakot at naisuot ko ang aking mga kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako sasampalataya. Yan po ang pamantayan ng isang tao. To see is to believe. Kinakailangan mo na ng proof o patunay. Hindi pa ganyan na nangyayari sa sitwasyon natin sa lipunan. At sa abogado, hindi pwedeng kaso lang, dapat may proof, may patotoo. At sa doktor, kinakailangan meron kang x-ray, may result, may pinagbabatayan. Yan po ang pamantayan ng tao. To see is to believe. Naging halimbawa lang si Tomas dahil pagka minsan, yan po ay nagiging gawain din natin. Hanggat hindi ko nakita, hindi ako mananampalataya. Hindi lang makita. Susundutin niya pa ng kanyang daliri, yung butas sa tagiliran at sa kanyang kamay. Kasi kwento lang yung pagkabuhay na mag-ulit ng ating dakilang Panginoon, hindi pa kasi nakita ni Tomas na buhay na ang Panginoon. Noong una, nagkakatipon, 10 sila, wala si Tomas. Nung mabalitaan si Tomas, hindi pa siya naniwala. Kaya anong nangyari dito? Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. Nag-ipon-ipon po ulit yung mga alagad. 11 na sila. At kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus na nangapipilit ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Parehas muli ng unang nangyari. Dati 10 sila, ngayon 11 na, kasama na si Tomas. Ini-offer na naman ang ating dakilang Panginoon ang kapayapaan ang mapa sa atin. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaitin mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay.
Idaitin mo rito ang iyong mga kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag ka nang di mapanampalataya, kundi mapanampalataya. Sumagot si Tomas sa kanyang sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Kasi kung naramdaman mismo ni Tomas, nakita niya na yung daliri niya mismo, ramdam niya yung butas na pinagdaanan ng tako at sibat sa tagiliran ng ating dakilang Panginoon. Na pinatutunayan niya na kung kailan niya nakita at nadama ng kanyang mga daliri, ang mga butas, saka umusbog yung tinatawag na pananampalataya. Kailangan ba yun sa atin? Hindi po. Sabi pa nga dito, sinabi ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yung hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Tayo po ngayon yun. Hindi natin nakita yung anyo ng ating dakilang Panginoon, kung anong hitsura niya, anong picture niya, kung ano ang pagkatao niya. Nagbabasa lang tayo ng banal na kasulatan, alam natin, karpintero siya. Kasi anak niya ng alwado. Pero yung pagkatao sa kanya, hindi rin natin nakita. Kahit yung mga hampas na dinanas niya, hindi rin natin nakita. Yung sibat, inulos sa kanyang tagiliran, hindi rin natin nakita. Binasa lang natin sa banal na kasulatan. Pero naging mapalad tayo dahil nanghampalataya tayo bagamat ito'y nakasulat lang sa banal na kasulatan. Kaya matatawag tayong higit na mas mapapalad. Okay? Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nasusulat sa aklat na ito. Ibig sabihin marami pa siyang ginawa. Wala dito. Ngunit, ang mga ito'y nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyo'y pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ito po yung pinaka-importante. Na kung paano tayo unang nanalig, sumampalataya kay Kristo, na siya'y sinugo ng Ama, at tayo naman ay sinusugo, yung pananampalataya niya, ingatan natin na huwag yan mawala. Ingatan natin na dapat yan nananatili sa bawat isa sa atin. At yung paraan ng pagkatawag sa atin, palagi natin iisipin, nanggaling din tayo sa mababang kalagayan. Sa makatuwid, kung yan ang pamantayan natin sa ating buhay, hindi natin iisipin magmalaki. Hindi natin iisipin magmarunong. Hindi natin iisipin na tayo'y pinakatangi-tangi sa lahat. Hindi mananatili din ang kapatungkulan. Bakit po? Si Kristo po kasi, bagamat siya'y nasa mataas na kalagayan, iniwan niya yung nakitulad siya sa tao, naging mapagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa Diyos. Nabuhan siyang magulit, nagtagumpay po siya. Ang susi, kapakumbaba. Kung gusto rin natin magtamo ng buhay sa pamamagitan ng pangalan ng ating dakilang Panginoon, ang susi din po ng pagtatagumpay, walang iba, yung kapakumbabaan ginawa ng ating dakilang Panginoon at kinakailangan gawin din natin para tumatali magtagumpay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ito po yung pinaka-importante. Kapakumbabaan. Humbleness. Na palaging iisipin natin na mas marunong ang iba kaysa sa atin. Mas naman ang iba kaysa sa atin. Palaging ganun lang. Ang pinakamagandang kapakumbabaan ginawa ng ating dakilang Panginoon. Walang iba. Yung hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Na kung papaano yun ang pinakamaruming bahagi ng katawan, hinugasan niya. Simbolo ng tunay na kapakumbabaan na ginawa niya sa kanyang mga anak. Sa makatuwid, ang mapupulot nating mensahe dito,
matutunan din natin magpakumbaba sa ating kapwa. At yan sa ngayon, magtagumpay din tayo dito sa pakikibaka sa ibabaw ng sanli. Siguro po, hanggang dito na lang, pakikibagin natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. At anuman ang ating mga karaingan, kahilingan, pagkatiwala natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at isang mapagpalang hapon sa bawat isa.